Inanunsyo na malaki na ang naging progreso ng investigasyon sa pagkamatay ni Celeste Rivas Hernandez, 14 na taong gulang. Ayon sa ulat, may grand jury na binuo para sa kasong ito pero hindi basta-bastang grand jury. Isang espesyal na grand jury ito. Susuriin natin kung posible ito ang ibig sabihin nito sa mga kaso, suspect at kung paano ito nauugnay kay mga awit David. Welcome sa sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Patuloy pa rin ang mga liko at nakakalitong pangyayari sa investigasyon ng pagkamatay ni Celeste Rivas Hernandez. Dahil sa pagkakataong ito, matapos iulat ng TMZ na sinabi ng LA Police Department sa kanila na walang inaasahang aresto na mangyayari kaugnay ng pagkamatay ng 14 na taong gulang at pagtatapon ng kanyang katawan. Tandaan, natagpuan ng kanyang bangkay noong Setyembre 8 sa isang Tesla na nakarehistro kay mang awit na si David sa LA. Ngayon, iniulat na ayon sa LA Times, sinabi ng mga source mula sa law enforcement na may ebidensyang naipresenta na sa isang grand jury. Ngayon, ito ay isang investigative grand jury. Tatalakayin natin kung ano ito dahil alam natin na hindi sila maaaring maglabas ng indictment. Tama? Kaya hindi pa formal ang mga kaso ngayon. Mahalaga ang investigative grand jury sa ilang kasong kriminal. Ipaliwanag natin ito. Para maging malinaw, sa ngayon, wala pang naaarestong kahit sino na may kaugnayan sa pagkamatay ni Celeste sa kahit anong paraan. Hindi pa opisyal na nasasangkot si David sa anumang krimen. May mga ulat na siya ay posibleng isang suspect. Pero ayon sa ulat mula sa LA Times at LA Magazine, ang prosekusyon na ito sa harap ng sinasabing grand jury ay pinangungunahan ni Deputy District Attorney Beth Silverman. Na ito ay isang kaso kung saan posibleng may ilang mga saksi na nauna nang nagpatotoo sa harap ng grand jury na ito. Maaaring nabuo ang grand jury mula kalagitnaan ng Nobyembre. Hindi rin natin alam kung totoo ito o kung nagkikita pa sila. Hindi rin natin alam kung may ebidensyang ipinapakita o kinokolekta sa grand jury na ito. Iniulat ito ng LA Times dahil nakuha raw nila ang isang court filing na may binanggit na grand jury number na pag-uusapan pa natin mamaya. At tingnan mo, malinaw naman na ni ang opisina ng District Attorney o ang LA Police Department ay hindi basta-basta magkokompirma nito dahil sa lihim na katangian ng mga proseso ng grand jury. Nakaka-interest ding alalahanin ang sinabi ni Nathan Hackman, District Attorney ng Los Angeles County, noong nakaraang buwan. CPNTV, hindi pa iniharap ng pulisya ang kaso sa aming opisina. Kaya sa ngayon, hindi ko inaasahan sa kahit anong paraan kung magkakaroon man o hindi ng mga isasampang kaso. Totoo ba ito? May pagbabago ba? Nangyari ito kasunod ng ilang pangyayari nung nakaraang linggo na napag-usapan sa sidebar. Dito, parang mahihilo ka sa bilis ng pangyayari. Ayon sa mga source na malapit sa investigasyon, sinabi sa TMZ na nagyelo ang katawan ni Celeste. Talagang natunaw siya nang matagpuan sa towyard. Pinugutan ng ulo, pinutol ang mga braso at binti, hiniwa-hiwa pa. Dahil sa sobrang komplikado, mahirap malaman ang totoong nangyari sa kanya. Isang kapitan ng LA Police Department at commander ng Robbery Homicide Division ang nagsabi sa People Magazine. Mali ito. Ayon kay Scott Williams, hindi nagyelo ang katawan ni Celeste at hindi siya pinugutan ng ulo. Hindi makatuwiran ang issue ng nagyelong katawan. Ilang linggo na itong nasa kotse, kahit pa nagyelo raw siya paglagay na walang ebidensya, 5 linggo o higit pa sa trunk, sa tindi ng init, hindi magre-resulta sa bahagyang nagyelong katawan na natagpuan noong Setyembre 8. Sa madaling salita, sinabi nilang matagal nang patay si Celeste, ilang linggo na. Pero tinutulan ito ng TMZ. Pinanindigan nilang ayon sa source sa Los Angeles County Medical Examiner's Office. Bahagyang nagyelo ang katawan ni Celeste. Binigyang diin din nila na may dokumento mula sa medical examiner na nagsasabing hindi na lip scan ang namatay dahil sobrang basa ang mga daliri. Ayon sa source, posibleng hindi matukoy ng medical examiner ang opisyal na sanhi o paraan ng pagkamatay dahil sa kondisyon ng katawan ni Celeste. Ipinaliwanag ng TMZ na may tensyon sa pagitan ng medical examiner at LA Police Department na lampas sa kasong ito. Matagal na raw itong problema, sabi nila. Pag-uusapan natin ito. Pero may mali at parang may hindi pagkakaintindihan. Sasabihin ko sa inyo. Naglabas ng pahayag ang Robbery Homicide Division ilang araw na ang nakalipas. At hindi pa natin ito napag-uusapan. Sinabi nila ang sumusunod. Alam ng Los Angeles Police Department, ang mga kamakailang balita sa media tungkol sa investigasyon kay David Celeste Rivas at nais nilang itama ang ilang maling impormasyon sa mga ulat. Hindi nagyelo ang katawan ni Celeste Rivas nang matagpuan noong Setyembre 8, 2025. Hindi siya pinugutan ng ulo. Mayroon kaming ebidensya na si David ay naglakbay papunta sa lugar ng Santa Barbara sa pagitan ng Tagsibol ng 2025. Ang dahilan ng paglalakbay na iyon ay patuloy pang iniimbestigahan
At wala pa kaming napagpapasyahan sa ngayon tungkol sa kaugnayan ng paglalakbay na iyon sa kasong ito. Hiniling ng LA Police Department na iselyo ng korte ang record ng investigasyon ng Los Angeles County Medical Examiner sa pagkamatay ni Celeste Rivas. Ang utos ay para tiyaking ang Robbery Homicide Division muna ang makakaalam ng mahahalagang detalye ng kanyang pagkamatay bago ang media at publiko. Ang utos ay hindi para sirain ang pagiging bukas. Wala nang karagdagang impormasyon sa ngayon. Tungkol sa pagselyo, napag-usapan na natin ito dati ng pribado. May utos ang korte, hiniling ng LA Police Department, na maglagay ng seguridad sa lahat ng impormasyong ilalabas ng medikal na eksaminador kaugnay sa pagkamatay ni Celeste. Walang record, sanhi, o paraan ng pagkamatay ang maaaring ilabas sa publiko. At gaya ng nabanggit ko kanina, ang LA Times ay tila nirepaso ang petisyon sa korte na humihiling ng security hold at binanggit nito ang isang numero ng grand jury. Kaya naman may mga ulat ngayon na posibleng ngang may naitalagang grand jury dito. At bago pa natin talakayin ang tungkol sa grand jury, may mga ulat din na si David ay itinuturing na suspek sa kaso kahit na hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng LA Police Department. May magkahalong ulat kung siya ay nakikipagtulungan sa investigasyon na ito. Pero ayon kay Mark Garagos, isang kilalang criminal defense attorney, sa kanyang podcast na Two Angry Men, may isa pang suspek na natukoy ng mga autoridad. Isang taong sangkot sa pagtatapon ng katawan ni Celeste. Sabi niya, at ito ang quote, naitala na nila ito sa isang timeline na halos eksakto sa minuto na triangulate na rin, pati ang lokasyon. Ito ay social media, cellphone, Tesla at iba pang global positioning system tracker. Kaya kung totoo lahat yun, ngayon ay may ulat na tungkol sa grand jury proceeding. Panahon na para papasukin si Nima Romani, dating federal na taga-usig na eksperto sa criminal justice system sa California. Nima, maraming salamat sa pagpunta mo. Gusto kong umatras muna sandali at ipaliwanag mo sa amin kung ano ang isang investigative grand jury. Paano ito naiiba sa pagkakaintindi natin sa isang karaniwang grand jury? Jesse, salamat sa imbitasyon. Malungkot at nakakaintriga talaga ang kasong ito. Ang isang investigatibong grand jury ay maaring magsabpina ng mga saksi at dokumento, tama? Yan ang tungkulin nito. Hindi ito pwedeng mag-indict. Mahalagang malaman ng mga tao na hindi karaniwang ginagamit ang grand jury dito sa California, tama? Dati akong federal prosecutor, madalas namin ginagamit ang mga iyon noon. Pero sa mga korte ng estado dito, kadalasan ay dumadaan sila sa pamamagitan ng reklamo at preliminary hearing. Dalawang paraan para magka-felony jury trial, grand jury indictment o preliminary hearing. And yung mga district attorney dito, halos palaging gumagamit sila ng reklamo sa preliminary hearing. Kaya bakit hindi nila ginagawa yon sa kasong ito? Yan ang tanong. Sa palagay ko, gusto nilang makuha agad ang testimonya ng ilang saksi bago ang grand jury. Siguraduhin nilang di magbago ang isip ng mga ito dahil kailangan nila ng makikipagtulungan sa paglilitis. Kaya nagtipon ng grand jury ang district attorney dahil kung ebidensya lang ang hanap, sapat na ang search warrant. Mas makapangyarihan pa yon kaysa sa subpoena ng grand jury. Marami akong tanong. Una, tama ba? Pampubliko ang preliminary hearing. Walang kamera pero may mga reporter. Bukas ito sa publiko. Makikita natin ang ebidensya laban sa akusado. Lihim ang proseso ng grand jury. Tama? Maganda ang punto mo. Bakit nila gustong ilihim ito? Nabanggit mo na pero gusto ba nilang hindi mabigyan ng babala ang iba? Ayaw ba nilang malaman ng publiko, mga posibleng suspek o akusado kung ano na ang meron o wala sila ngayon? Hindi rin malalaman ng depensa ang tungkol sa grand. Hindi sila pwedeng magpresenta ng ebidensya o magbigay ng depensa. Naghihintay lang sila sa lalabas. Isa rin ba yan sa mga dahilan kung bakit ito lihim? Siguro nga lihim, pero nag-uulat pa rin tayo tungkol dito. Sa totoo lang, yung mga grand jury ay dapat talagang lihim pero laging may mga tagas. Alam mo, medyo naging critical ako sa kasong ito. Tingnan mo, nakatira at nagtatrabaho ako sa Los Angeles. Nirerespeto ko ang mga alagad ng batas pero napakabagal ng usad ng kaso ni Celeste Rivas. Gusto ko na tama ang gawin ng mga alagad ng batas at hindi sila magmadali sa paghatol na karaniwang depensa ng mga abogado. Pero 3 buwan na mula nang matagpuan ang kanyang katawan. Ang mahalaga na ibalik na sa pamilya ang katawan, tama? Wala na rin ang ebidensya. Kaya kung ito man ay ang huling autopsy o toxicology o ano pa man, dapat tapos na ang mga investigation at pagsusuri na iyon sa ngayon. Hindi ko alam bakit ang tagal ng mga pulis at bakit dumaan pa sila sa grand jury. Kapag matagal ang proseso, pwedeng makalimutan ng saksi ang nakita, mawala ang ebidensya at makatakas ang mga suspect. Kaya na hindi ko gusto ang grand jury na proseso pero siguro naisip ng opisina ng district attorney na tingnan mo, kailangan nating tipunin ang grand jury na ito. Dapat ay lihim ito. Kailangan ko nang papuntahin ang mga saksi na ito para magpatotoo ngayon dahil baka mawala ang ebidensya na iyon sa hinaharap.
Paliwanag mo, paano gumagana at ano ginagawa ng investigative grand jury? Kasi tingnan mo, normal na ang isang grand jury ay maglalabas ng indictment. Ipinapakita lang sa kanila ang pinaikling kaso, ilang saksi, investigador o biktima. At kailangan nilang makuha ang mayorya ng mga grand juror na naroon. Sa tingin mo ba may probable cause para sa indictment at magbabalik ng indictment? Ano ginagawa ng investigatibong grand jury araw-araw? Gaano sila kadalas tinatawag at ano kalalabasan nito? Ano ang inihahanda nila sa huli? Oo, tama ka. Karaniwan kang pumupunta sa grand jury para makakuha ng indictment. Ano ang ibig sabihin nun? Ipinapaharap mo ang iyong saksi. Kadalasan ay isang saksi mula sa law enforcement. Kadalasan hindi talaga konektado ang saksi sa kaso. Di sinusunod ang patakaran ng ebidensya, kaya kahit anong hearsay pwede nilang ipakita sa grand jury. Tama ba? Gusto mo ng isang tao na hindi magagamit laban sa iyo sa hinaharap, na baka magsabi ng hindi tugma sa kung paano sila magpapatotoo sa paglilitis. May summary witness na magsasalita tungkol sa lahat ng ebidensya sa kaso at ipapakita ito sa grand juror. Simple majority lang din ang kailangan. Karaniwan, may 23 grand juror at 12 lang ang kailangan para maglabas ng indictment. Mababa lang ang pamantayan, probable cause lang. Tama. Karaniwan, mabilis lang ginagawa ang grand jury indictment dahil ito talaga ang tungkulin nila maghain ng kaso laban sa tao. Kaya isinasummarize mo ang ebidensya, ibinibigay mo sa kanila na parang sinusubo para madali nilang mapirmahan ang true bill or ang indictment. Iba ang investigative grand jury. Karaniwan, mas matagal sila dahil kailangan nilang pakinggan ang ebidensya. Dito sa Law and Crime, madalas naming talakayin ang mga paglilitis. Familiar na ang lahat sa tanong at sagot na format. Para sa investigative grand jury, parang deposition ito. Gusto mong magtagal magsalita ang testigo. Nandun ang fiscal, court reporter, testigo at grand jury, yun lang. Walang ibang tao sa grand jury room, walang akusado or defense attorney para mag-cross-examine. Kaya mahalagang makuha ang buong pahayag ng testigo tulad sa civil deposition. May ilang estado na pumapayag ng deposition sa kasong criminal pero hindi kasama ang California. Isipin mo ang grand jury proceeding na parang deposition, hindi tulad ng proseso para maglabas ng indictment. Sa huli, pwedeng magrekomenda ang investigative grand jury pero hindi sila makapaglabas ng indictment. Kailangan pa itong idaan sa ibang grand jury. Bakit tinatanong sila kung sapat na ang narinig nila para ipatawag ang saksi o maglabas ng search warrant sa dulo ng araw? At sa dulo ng kung anumang sesyon nila, tinanong sila, sa tingin ninyo ba sapat na para maipresenta namin ang ebidensya na meron kami sa harap ng ibang grand jury para sa isang indictment? Tama ba ako sa iniisip ko kung ano ang itsura ng pagtatapos ng araw nila araw-araw? Tama, kailangan pa nilang mag-grand jury para makakuha ng indictment pero hindi ko sinasabing siguradong gagawin nila yon. Madalas, kinukuha lang nila ang reklamo at warrant tapos huhulihin ang tao para sa preliminary hearing. Bihira lang ang pagkuha ng grand jury indictment dito sa state court system. Nangyayari ito pero madalang at hindi ito karaniwang ginagawa lalo na sa mga kasong pagpatay. Hayaan kong itanong, dahil ba ito sa komplikadong kaso? Bakit ano? May mga aspeto ba nito na maaaring nakikitungo kayo sa magulong sitwasyon? Sanhi ng kamatayan, paraan ng pagkamatay, maraming sangkot, mataas ang profile ng kasong ito. Bakit kailangang gamitin ang alternatibong ruta? Hindi rin ako sigurado kung investigasyon ito ng pagpatay, may diskusyon kung homicide nga ba ito. Ano ang nagpapakomplikado sa investigasyon ng kamatayang ito? Di ko inakalang ganito kakomplikado. Tingnan mo, may matagal nang nabubulok na bangkay. Maraming maling impormasyon. Una, sabi pinira-piraso, tapos hindi pala. Sinabing bulok na, pero hindi rin. Sinabing nagyelo, pero baka hindi rin totoo. Kaya ang LA Police Department ay pinakalihim sa pagbibigay ng information. Palagi silang humihiling ng kahit anong request sa Public Records Act. Ang informasyong lumalabas ay kadalasang nalilik. Ganoon lang talaga ang paraan nila ng paggawa ng mga bagay. Hindi sila masyadong transparent sa kasamaang palad bilang isang ahensya ng pagpapatupad ng batas. At tingnan mo, siguro para rin yun sa ikabubuti kapag may investigasyon na ganito. Mahirap ang kasong ito kasi dapat alamin ang kasaysayan ni na Celeste at David or kung may iba pa na wala siya ng 1 taon at kalahati at hindi natin alam kung bakit siya tumakas. May romantiko or sexual silang relasyon. Paano siya namatay? Pinatay ba siya? Aksidente? Or overdose ba ito? Maraming tanong na walang sagot. Jesse, no, hindi ko akalaing magdadala sa atin sa grand jury ang mga tanong na yan. And itagawad ng mga grand juror para sagutin ang mga tanong na ito. Basta si angkop ang tanong na ito sa mga detective, medical examiner at doctor. Sa tingin ko, trabaho ng grand jury ang magdala ng saksi, kunin ang testimonya nila, at tiyaking di nila babaguhin ang kwento sa paglilitis. Yan ang bentahe ng grand jury sa ganitong kaso. Sa tingin ko, malaki ang magiging papel ng mga kooperador dito, tama ba?
Mga taong kabilang sa mismong inner circle, tama? Yung mga nakakaalam kung si David nga ba ang may access sa Franca, yung Tesla na yon, o kung may iba pa. Kung sila ay aktual na saksi, iyon ang ebidensyang naririnig ng grand juror, testimonya ng saksi at iniisip ng district attorney na ayokong maghintay hanggang prelim o mismong paglilitis. Hindi ako sigurado kung paano magsasalita ang saksi o kung ano ang sasabihin niya o kung magbabago siya ng pahayag. Gusto kong tiyakin ang kanilang pahayag kaya ako nagpa-grand jury. Yan ang kanilang testimonya at hindi na nila matatakasan iyon. Ang preliminaryo ay ginagawa sa harap ng hukom para matukoy kung may probable cause ang kaso. Iba ito sa grand jury maliban sa pagiging lihim. Sa totoo lang, pinag-uusapan natin kung bakit maaaring may grand jury itong ulat na may nabanggit na grand jury number. Tama ba ang intindi ko? Ang LA Police Department ay humiling sa korte ng security hold sa medical examiner. Sila ba ay tama? Mukhang may grand jury na nagaganap. Naniniwala akong may grand jury at bumabalik ito sa LA Police Department. Tama? Ibig kong sabihin, gusto nilang siguraduhin na lahat ay lihim at nilagyan nila ito ng hold. Karaniwan, napag-usapan na natin ito, di ba? Tama bang pampubliko ang mga record ng gobyerno? Pampubliko ang ulat ng medical examiner at mga dokumentong isinumite sa korte, pero sa kasong ito, pinipigilan nilang ilabas ang ulat. Dahil doon, naniniwala akong kumpleto na ang ulat dapat ay tapos na o halos tapos na ang investigasyon. Pinipigilan talaga ito ng LA Police Department. Muli, karaniwan ito sa jurisdiction na ito pero hindi ito karaniwan sa kung paano hinahawakan ng ibang ahensya ng batas sa ibang lugar ang ganitong mga ulat. At para malinaw, hindi natin alam kung gaano katagal kung talagang umiiral ang grand jury na ito. Kung gaano na ito katagal na itatalaga, tama ba? May mga ulat mula pa nung Nobyembre, posibleng mas maaga pa. Kung sasabihin ko sa iyo na, alam mo may mga ulat na may search warrant sa bahay na tinutuluyan ni David nung Setyembre kung saan may ilang materyales na umano'y nakumpiska. Itong paupahang ari-arian at itong paupahang ari-arian ay malapit sa Tesla. Hindi naman ibig sabihin na ang search warrant ay inisyu ng grand jury na ito. Tama ba? Na maaring ito ay mula sa mga pulis, maaring hiwalay ito. Tama ba? Kahit may nangyari sa kasong ito, hindi ibig sabihin galing ito sa grand jury. Maaring mula ito sa mga pulis. Naniniwala akong tama yan, Jesse. At may mga ulat na ang mga pulis ay nagsagawa ng search warrant sa bahay noong Setyembre. Ang may-ari ng bahay, nakausap ko ang media at sinabi niyang may mga camera ron, kaya inaakala kong na-download din ang mga video na information. Alam natin na maraming video ang mga Tesla, kaya posibleng maraming elektronikong ebidensya dito, lalo na't mga kabataan ang sangkot. Hindi ako magugulat kung maraming text messages at mga katulad nito, kaya sigurado akong makakakita tayo ng maraming ebidensya sa elektronikong format sa ganitong kaso. Posible bang sabay na totoo ang dalawang bagay? Pwede ko bang sabihin na may binubuong investigative grand jury at may posibilidad na isa pang grand jury ang bubuo para magparatang sa kaugnayan sa pagkamatay ni Celeste o pagtatapon ng kanyang katawan? At sa parehong oras, di umano'y sinasabi ng LA Police Department sa TMZ na walang inaasahang agarang pag-aresto? Posibleng totoo lahat yan. Una, sabi ng LA Police Department na hindi suspect si David pero kalaunan sinabi nilang suspect siya. Muli lahat ng ito ay iniulat sa TMZ at mga local na media outlet. Di pa lumalabas ang LA Police Department at di pa opisyal na tinutukoy siya bilang suspect, tama? Isipin mo na lang ang gusto mo tungkol sa TMZ pero talagang alam nila ang mga nangyayari dito sa Los Angeles. Mabibigyan kita ng kaunting inside info. Alam mo naman ako, madalas akong nasa television, palagi akong nasa TMZ at minsan kapag nagsusumite ako ng mga dokumento sa korte dito sa LA County, nakakakuha na agad ng kopya ang TMZ bago ko pa makuha ang sarili kong opisyal na kopya. Mabilis talaga sila sa balita. Oo, gumagawa rin kami ng filing tungkol sa mga celebrity. Kaya sila lagi ang unang nag-uulat ng malalaking balita dito. Sila ang unang nag-ulat sa pagkamatay ni Kobe Bryant kaya hindi ko agad pagdududahan ng TMZ kapag sila ang nagbabalita. Maring totoo talaga ito. Maraming source sa LA kaya hindi ako magtataka kung si David nga ang pinaghihinalaan ayon sa ulat. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa relasyon ng medical examiner at LA Police Department? Itong palitan ng opinyon tungkol sa kung nagyelo o pinugutan nga ba ng ulo ang katawan ni Celeste. Sinabi ko na ito nung una akong nag-uulat, pati na rin ang ulat ng TMZ. Naawa ako sa pamilya dahil kailangan nilang marinig ang mga detalye, totoo man o hindi. Pero itong ideya ng tension sa pagitan nila, parang may nangyayari talaga dito. Sa karanasan mo, may problema ba sa relasyon nila? Ipinaliwanag ba nito kung bakit natin ito nakikita? Hindi ko alam. Maaaring maling pagkakaintindi o magkaibang pananaw ukol sa nangyari sa kanya. Oo, ibig kong sabihin ito ay isang issue. Para lang maintindihan ng lahat, ang LA Police Department malinaw na sila ay empleyado ng lungsod ng Los Angeles. Ang medical examiner naman ay empleyado ng county na Los Angeles din.
kaya hindi sila parehong nagtatrabaho sa iisang ahensya ng gobyerno. Hindi ko alam kung talagang may tension sa relasyon pero masasabi ko bilang isang nakatira dito, napakalaki ng pressure. Tingnan mo, iniisip ng mga tao na yung Los Angeles ay isang marahas na lungsod, nagwawala ang mga kriminal. At ang katotohanan na may batang babae na nawala ng matagal. Tapos natagpuan ang katawan niya sa isang sasakyan at wala pang naaresto. Parang sa pinakamababa may naggalaw sa katawan, di ba? Sila ay naging kasabwat pagkatapos ng insidente o may nagawang krimen kaugnay sa katawan niya kahit pa aksidente ang pagkamatay niya. At syempre, marami pang posibleng krimen tulad ng kidnapping, statutory rape, sex trafficking at malinaw na pagpatay. Ulitin ko, wala akong inaakusahan. Pero nakakagulat na ngayon, 2.5, halos 3 buwan na ang lumipas at wala pang ni isang tao ang naaresto para sa pagkamatay ng batang babae na ito. Maraming nanonood at nakatira rito na nababahala, iniisip nilang abala ang mga nagpapatupad ng batas ngunit hindi nagagampanan ng maayos ang tungkulin nila. Sa tingin ko, may pampulitikang pressure sa kasong ito para sa LA Police Department at Medical Examiner. Gusto ng mga tao ng kasagutan at tama lang naman lalo na ang pamilya ng biktima sa kasong ito. Tama, at gaya ng sabi mo, hindi dapat magdulot ng sobrang pressure sa mga tagapagpatupad ng batas. Kailangan nilang gawin ito ng tama sa lahat ng kaso. Pero ang ibig kong sabihin, lalo na sa isang mataas na profile na kaso tulad nito, kung saan maraming nakatingin at maraming inaasahan. Interesado rin akong marinig ang opinion mo tungkol sa security hold na inilagay ng LA Police Department sa opisina ng Medical Examiner. Nabanggit ko na dati pero hindi ko nabasa ang inilabas na pahayag mula sa opisina ng Medical Examiner nang mangyari ang isyung ito sa Kisame. Ayon sa mga autoridad, alas 10:54 ng umaga noong Nobyembre, 21 na natanggap ng County of Los Angeles Medical Examiner ang court order mula Los Angeles Police Department para maglagay ng security hold sa kaso. 2,025, 1,452 Celeste Rivas Hernandez. Hindi maaaring ilabas o i-post sa website ang anumang detalye ng kaso, tulad ng sanhi ng pagkamatay at ulat ng medical examiner hanggang sa may abiso. Layunin ng departamento na maging transparent sa komunidad sa pagbibigay ng impormasyon sa mga kaso para bigyang kapangyarihan ang tao na gumawa ng pagbabago at makaligtas ng buhay. Simula nang maging pinuno, pinagsikapan kong tanggalin ang automatikong security hold sa mga kaso ng medical examiner kapag hinihiling ng mga autoridad. Ang gawain ng security hold ay halos hindi naririnig sa ibang mga county at hindi napatunayang nakakatulong sa mga resulta ng legal na sistema. Nakatuon kami sa paglilingkod ng transparent, ngunit hindi pinapayagan ng batas dahil may utos pa ng korte sa kasong ito. Ang departamento ay nakatanggap ng security hold request mula sa LA Police Department noong Setyembre 15, 2025. Kaya 7 araw yon sa totoo lang matapos matagpuan ang katawan ni Celeste na tinanggihan dahil sa kakulangan ng sapat na dahilan para bigyan ng hold. Nauunawaan ng departamento ang interes ng publiko at patuloy na bukas hanggat maaari. Magiging available ang impormasyon kapag natanggal na ang utos ng korte. Para sa tanong tungkol sa utos, timeline ng korte at investigasyon sa pagkamatay, makipag-ugnayan sa LA Police Department. Napag-usapan ko na ang pahayag na yan sa isang naunang sidebar, Nema, pero hindi pa kita nakausap tungkol dito. Ang iyong pagsusuri at karanasan sa mga utos ng korte, tulad ng security hold, paano ito hinihiling at ipinagkakaloob? Bakit mo ito maaaring makita? Normal ito sa kagawaran ng pulisya ng LA. Dati rin akong nagtrabaho sa lungsod ng Los Angeles. Bukod pa rito, bilang dating federal na taga-usig, ako ang naging enforcement director sa LA City Ethics Commission sa 2 pinakamataas na palapag ng City Hall. Kami ang namamahala sa lahat ng empleyado ng LA mula alkalde pababa. Dito sa California, tinatawag itong Public Records Act Request. Sa federal na sistema, ito ay Freedom of Information Act Request. Ang kagawaran ng pulisya ng LA ay napaka-agresibo pagdating sa pagpapatupad ng law enforcement privilege. Tama ba? May palagay na pampubliko ang mga dokumentong ito pero maaring ito ay file ni Epstein or kaso ni Celeste Rivas. Kung ito ay isang aktibong investigation, narinig na nating lahat ang terminong iyon, aktibong investigation. Iyan ay isang exception sa kahilingan sa Public Records Act. Iyan ang dahilan ng LA Police Department sa pagtatago ng ulat na iyon. Ngayon, tiyak na iba ang nararamdaman ng county at ng medical examiner. Pakiramdam nila na dapat gawing pampubliko ang mga dokumento. Ganyan din naman sa ibang jurisdiction, di ba? Madalas natin nakukuha ang autopsy reports na ito. Minsan, ang pamilya ay nagsusumite na motion para manatiling lihim ito. Halimbawa nito ang kaso ni Bob Saget at iba pang insidente kung saan ang pamilya ng biktima ay nagsusumikap mapanatili ang kanilang privacy. Pero dito, ang kapulisan ng LA mismo ang gumagawa nito at normal na ito sa kanilang trabaho.
Nema, bago kita palayain, may tatanungin muna ako tungkol sa sinabi ng kapulisan ng LA sa biyahe sa Santa Barbara. Iniulat ito ng TMZ itong tila biyahe na ginawa ni David. Alam mo, iniulat nila na nangyari ito nung tagsibol. May mga tao na nag-isip, okay, yun ba ang panahon kung kailan maaaring namatay si Celeste o itinapon ng kanyang katawan? Di pa sigurado. Ang pagbanggit ng LA Police Department sa biyahe sa Santa Barbara ay kumpirmasyon na may mahalaga silang tinitingnan doon. Di naman kailangan sabihin pero binanggit pa rin nila. Ano masasabi mo? Oh, ibig kong sabihin mahalaga ito, di ba? Malinaw naman, hindi taga Santa Barbara si Celeste Ribas. Ang Santa Barbara ay nasa kabaligtarang direksyon. Para sa mga hindi nakakaalam, nasa Southern California ito. Ilang oras ang layo mula sa Los Angeles kung saan nakatira si David at mukhang doon din si Celeste Ribas. Kaya tingnan mo, mahalaga ito. Minsan binabanggit mo lang, umaasang may lalapit, baka may nakakita sa kanila. Maraming nanonood ng social media detective sa ganitong kaso simula pa lang. May mga nakakita sa kanilang magkasama kaya hindi na ako magtataka kung may dahilan ang mga pulis sa paglabas nun. Umaasa silang may mga saksi na lalapit na may dalang video o iba pang testimonya bilang saksi. Baka nakita nilang magkasama yung dalawa at baka yun na ang huling beses na buhay pa siya. Nima, hindi ko talaga maipaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat na pumunta ka rito at sinubukang ipaliwanag ito sa amin. Pwedeng maging komplikado at nakakalito ito dahil magkahalo ang impormasyon. Sinusubukan naming intindihin kaya maswerte kaming nandito ka. Nima Romani, salamat, pinahahalagahan ko ito. Salamat Jesse sa pag-imbita naway makuha na ni Celeste Rivas at pamilya ang nararapat na hustisya. Tama yan. Yan lang muna ang aming handog sa sidebar. Salamat sa pagsama ninyo. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo kumukuha ng inyong podcast. Maaari nyo rin akong i-follow sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Hanggang sa susunod.